So tuwang-tuwa yung mga mahihirap po sa buong Pilipinas. Iikotin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang buong Pilipinas kasi napakarami po yung nasamsam na mga bigas. Ito'y parte lang ng 42,000 sacks ng bigas doon sa Zamboanga. Yung 4,000 na sacks ng bigas, ipinamigay din doon. Yung iba, dito po sa Luzon. Yung Bulacan po, may more than 200,000 na sacks ng bigas na ini-evaluate pa ng mga authorities. 505 million pesos worth po yon ng alleged smuggled rice. So pag na-prove po yon mga kababayan na talagang smuggled po, ayon, ipapamigay po yon lahat sa ating mga mahihirap na mamamayang Filipino. Busog-lusog mga kababayan ngayon yung mga mahihirap dahil sa smuggled rice. Ipinag-utos na mga kababayan ng ating Pangulong BBM. Dapat bilisan yung release mga kababayan ng mga nasamsam na mga bigas. Imbes na 15 days, dapat mga kababayan daw, in 7 days lang, release agad para maipamigay yung mga sakosakong bigas sa ating mga mahihirap na kababayan. Ito po mga kababayan yung utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tambak-tambak na mga bigas. Sabi rito, Marcos 6, faster release of seized rice. Tahimik yung mga critics. But before ko mga kababayan ay bigay sa inyo yung magandang balitang ito, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga magagandang balita. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na i-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of a fear. So yung mga nasamsa mga kababayan na mga bigas, libo-libo na sako ng bigas ng Bureau of Customs, pag hindi po na-justify ng mga rice traders, hindi sila nakapag-present ng mga documents na legal yung kanilang transaction po, in 7 days babaha mga kababayan ng bigas doon sa mga communities na mga mahihirap. Ayos pa. Kaya we encourage our smugglers, ituloy lang po ninyo para naman laging fiesta yung mga mahihirap nating mga kababayan. Bumabaha na ngayon sa kanila ng bigas. Diba? Tingnan ninyo ito. Sako-sakong bigas. Isang sako mismo yung binubuhat ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Tingnan ninyo ang tambak na mga bigas. Ang dami-dami po. You see? Parte siya ng 42,000 plus na nasamsam ng Bureau of Customs. Yung more than 200,000 nasa nasa proseso pa. Di ba ang saya-saya? Tuwang-tuwa yung mga pobre. Pinagkakaguluhan yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa distribution ng sako-sakong bigas mga kababayan. Pero siyempre, yung mga galit sa ating Pangulo, wala man pong sasabihing maganda. Sabi ng nag-react dito, Licio Roldan Pasyon. Ayan po, mga kababayan, may masama pa rin na sinasabi. Balato niya sa inyo kasi nanalo ang team niyang Ferrari sa Formula 1 Singapore. $1 million ang postahan doon. You see? Pero yung iba siyempre, tulad nito, Attorney Torson Montes Kate, Anti-Corruption in Oppression, congratulations. Di ba?
Sabi ni Michelle Companer, sana dito rin sa Negros Occidental Region 6. Good job po, BBM. Sabi ni Omar Soler, God bless po for good work. Sabi ni Karen, sana makatanggap din ang mga 4-piece beneficiaries dito sa Region 10. Good job, BBM. So, priority po, mga kababayan, yung mga pinakang mahihirap po, yung nasa listahan ng 4-piece. Sila yung binibigyan ng mga sako-sakong bigas. Kasi, sa historya ng buhay nila, hindi pa sila makabili ng isang sako. Laging kilo-kilo lang. Mataas na siguro ang 10 kilos. Di ba? Yung mga previous administration, mataas ng 10 kilos na naibigay. Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, kung may mga humihingian niya ng sobra, wag na ninyong pagkaitan, lalo sa panahon ng disaster po, mga calamities. Ibigay na niya ninyo. Yung mas marami na, kasi niya, para naman sa pagkain nila yon. Wala mang ibang purpose. Di ba? Ganon ang mindset, mga kababayan. Ganon kabait ang ating Pangulong BBM. Sabi ni Linlin Rodel, good job, PBBM. Nawa mabigyan lahat, lalo na sa mga islands. Mabibigyan lahat, basta tuloy-tuloy ang smuggling. At tuloy-tuloy din yung operation ng ating mga authorities. Pag na-confis ka, in just 7 days, gusto ng ating Pangulo i-release agad para maipamigay sa ating mga pobreng mamamayan. Sabi ni Marcela Carigitan Cantala, sana all. Eden Picardal, sana buong Pilipinas, bawat pamilya para maging masaya. Sabi ni Priscilla Suliben Lamasan, more to come. Thank you, PBBM. Yes, sabi dito sa balita, mga kababayan, President Marcos Jr. wants to shorten the 15 days given to rice importers to prove the legitimacy of shipments that have been confiscated by the Bureau of Customs. Masyado na anyang mahaba yung 15 days. 7 days lang anya. Marcos made a statement after leading the distribution of the seized rice to beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Filipino o Filipino Program or 4-piece doon sa General Trias, Cavite. The President said the shorter grace period anya would give the government more time to distribute seized smuggled rice to depressed communities. So tuwang-tuwa yung mga mahihirap po sa buong Pilipinas. Iikotin po ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang buong Pilipinas kasi napakarami po yung nasamsam na mga bigas. Ito'y parte lang ng 42,000 sacks ng bigas doon sa Zamboanga. Yung 4,000 na sacks ng bigas, ipinamigay din doon. Yung iba, dito po sa Luzon. Yung Bulacan po, may more than 200,000 na sacks ng bigas na ini-evaluate pa ng mga authorities. 505 million pesos worth po yon ng alleged smuggled rice. So pag na-prove po yon, mga kababayan, na talagang smuggled po, ayon, ipapamigay po yon lahat sa ating mga mahihirap na mamamayang Filipino. So sabi ng ating Pangulo, we are just waiting because before we can seize, under the law niya, the importer is given 15 days to explain that the importation is legal. This is why it is taking us time because we are still waiting for 15 days. Ngayon, sabi niya, we are trying to reduce the 15 days into 7 days lang po. Because if we are if you are a legal importer you have all the documents. If you are asked to present it, you can do it
promptly, agad-agad niya, may ipipresent mo. Pero kung pinatagal na po, baka may salamang ka na at makikipag-negotiate na yan sa mga government agents. Ha? Magiging kuwan pa yan po, kausa ng korupsyon. Magkakaroon ng pagkakataon na mag-negotiate yung mga taga Bureau of Customs na kurakot. Di ba? Yung mga korap. Pag hindi ka niya nagbigay, yung kuwan niya ganito, ang demand niya ni boss. Siyempre, may mga agents yan na ipapadala. Yung hiniingaan niya ni boss, kung halimbawa, 500 million yung halaga, halimbawa yung 200,000 sacks, 500 million yung halaga nun, di ba? O, humingi lang ng 100 million. 100 million anya or nothing. Tapos na po. O sasamsamin namin lahat dito. O wala kang pakinabang. Magni-negotiate na lang po yung smuggler. Yun ang gustong iwasan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kailangan i-shorten anya natin. Kasi pag legal, immediately you can present the documents. Pag illegal talaga, then pakinabangan na natin. Ipamigay natin sa mga mamamayang Filipino. Doon sa mga mahihirap. So babaha po ng pagkain sa mga poor communities. O di ba? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos lang yung nakaisip ng ganyan. The previous administration, wala man po. Wala man silang puso para sa mga mahihirap. Lahat lang po ganyan, no? Ablada. Lahat lang daldal. Pabida. Kaya sabi ng Pangulo, kailangan na niya na igsian natin. The President said importers may be able to slip the confiscated rice out to the market under the 15-day grace period. So, parang binibigyan mo pa siya ng pagkakataon para makagawa ng paraan. Di ba? Para malusutan mga kababayan yung kaso niya. I said, they might even try to sleep it out. So I said, let us do everything in order for the Bureau of Customs to obtain it. The 15-day grace period under Section 114 of the Customs Modernization and Tariff Act or Republic Act 10863 gives an importer enough leeway to prove that his shipment is in order. If the necessary documents are not produced, the BOC will issue a warrant of seizure and detention, taking the goods under its custody. Perishable goods such as agricultural items will be destroyed to prevent them from reaching the market. Yun ang masamang provision doon. Bakit mo i-destroy? Imbis pakinabangan na lang ng mga tao, ng mga mahihirap. Dinisign po yon, i-destroyan niya. Pero ang totoo niya, ni-recycle lang po nila. Parang droga. In special cases, the government can donate the seized items. So sabi dito sa balita, the President, who is also the Agriculture Secretary, distributed over 1,200 sacks of smuggled rice to 4-piece families and General Trias. The rice is part of the shipment of 41,000 plus. Kahapon, 42,000 to. Yung balita, nabawasan agad. Ay sa bagay, binawasan na nga na 1,200. So 42,000 sa talaga siya po. Confiscated by the BOC, which was subsequently donated to the Department of Social Welfare and Development. A total of 1,400 sacks were donated to 4-piece beneficiaries in Zamboanga, Sibugay last Tuesday. Pabago-bago yung balita po. Ay, mga nagsusulat ng balita, mga reporter. Sabi yung previous announcement, 4,000 na sacks.
yung pinamigay doon sa Zamboanga. Tapos ngayon, ang balita dito 1,500. Ano ba talaga? Hindi yata ninyo tinicheck yung figures. But anyway, ito yung balita dito po. Manila Times. Marcos said the rice distribution not only ensures the recipients have enough supply but also addresses the problem of smuggling and hoarding. Ito po yung patunay, mga kababayan, walang pagkukulang sa supply ng bigas. We have enough supply of rice. Talagang minamanipula lang po nila, tinatago po nila. You see, kaya nga po yung ating Pangulo, iminandato yung price selling na dapat 41 pesos lang sa presyo ng regular milled rice. Tapos yung well milled rice hanggang 45 pesos lang po ang presyo. So sabi rito, when the price of rice increase, we look at where it came from. There was no shortage of supply. Filipinos are not panic buying. So why will the price go up? And we discovered what is really happening. Is there hoarding tinatago, they're hiding it. They're smuggling rice, hiding it to increase the price before releasing it so they can earn a large amount of money, sabi ng ating Pangulong Bongbong. The President also stressed the need to tighten surveillance on the illegal importation of all agricultural products. So that's what we did. I instructed the Bureau of Customs to investigate carefully and find the illegal importers, the rice smugglers. Ito na yung sagot ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa challenge ni Senator Cayetano na hindi pa tinutupad yung 10,000 pesos. Laging naalala yung ipamimigay. Tuparin mo yung promise mo muna, sabi ng mga netizens. Sabi ni Cayetano kasi last week, magpakitang gilas naman kayo dyan sa Department of Agriculture. Pero actually, hindi sa Pangulo yung challenge niya. Yung mga undersecretaries, other officials of the DA, magpakitang gilas kayo. Yung mismo na yung ating Pangulo yung nagpakitang gilas. Ayos. Pero tahimik si Ontiveros, tapos si Coco Pimentel, pag mga magagandang aksyon na ginagawa ng ating gobyerno, kuwan po sila, parang mga bulag pipi at bingi. Di ba? Nakasipir ang kanilang mga bibig. Talagang naghahanap lang sila ng mga controversy, mga isyong ibabato sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yun ang nila. Yun ang expertise nila. Anyway, yun man lang po mga kababayan. Baka lang gusto ninyo po itong i-try. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas na mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. Ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.